In this video, day 3 na namin sa El Nido. Nag-breakfast muna ulit kami habang naghihintay kung tuloy ba ang island hopping. Medyo malakas pa nga din yung hangin, especially nung gabi. Kita nga dito yung naging damage dun sa accommodation namin. Ito pala yung nadidinig naming maingay nung gabi. Mabuti na nga lang at wala naman tong tinamaan. After nga kumain, na-confirm namin na cancel ulit ang island hopping tours. Kaya naman, nag-isip na ako ng bagong itinerary para sa araw na ito. At dito nga kami napunta sa Canopy Walk. Ito nga pala yung binayaran ko sa Klook for 5 packs. Bale, if i-avail nyo to, may dalawang option kayo. Yung first option is hanggang dun lang siya sa view deck. Second option is dediretso kayo sa may Dreamcatcher. Same lang naman yung dadaanan nila papunta, pero magkaiba sila ng way pabalik. So ito na nga yung umpisa ng trail. Kung mapapansin nyo, may hagdan sa kanan. Diyan nag-e-exit yung mga galing ng Dreamcatcher. Yung umpisa nga pala ng trail yung medyo mahirap kasi literal na mabato. Pero may rope naman na pwedeng kapitan. Then after nito, mararating nyo yung ginawa nilang mga hagdanan. Mula dyan, kita nyo na yung hanging bridge. Medyo hindi naman siya nakakatakot sa una, pero pag nasa gitna ka na, parang mapapadalawang isip ka. After sa hanging bridge, balik na kayo sa mga hagdanan. By the way, made of steel nga pala yung mga ginamit dito. Kaya possible na hindi nyo ito mahawakan kapag mainit na. So advice ko sa inyo, agahan nyo na lang din ng punta. Maya pa nga, nandito na kami sa view deck. Medyo pinagbigyan talaga kami ng weather during our stay. Kita nyo naman hindi umuulan pero hindi rin sobrang init. Nasolo nga din namin tong view deck, natagalan kasi sa pag-akyat yung kasabay naming batch. Maya pa nga, bumaba na din kami. Sa mga hindi nag-avail ng Dreamcatcher, same lang din ang dadaanan pababa. By the way, medyo mahaba na nga pala yung pila ng nag-aabang pagbaba namin. Bumalik nga muna kami dito sa accommodation namin para magpahinga ng konti. Ito nga pala yung ilan sa makikita sa palibot ng Faith Rica Pension. For our lunch, may nag-crave nga ng sanggipsal, kaya naman dito na lang kami kumain sa Sanggipsalamat. Pahinga ulit ng konti, then sumakay naman kami ng tricycle papunta dito sa Vanilla Beach. Around 10 minutes lang ang biyahe papunta dito. Then idadrop kayo ng driver sa may McDo. From there, 5 to 10 minutes naman ang lalakarin papunta dito sa may beach. By the way, ang Vanilla Beach ay tinatawag ding Las Cabanas Beach or Maramegmeg Beach. Around 5 PM nga nang dumating kami dito and medyo madami pa nga yung tao. Guess what? Wala nga din palang entrance fee ang beach na to. Isa nga din pala ang Vanilla Beach na magagandang sunset spot dito sa El Nido. Maya pa, pumesto na nga kami dito sa Maramegmeg Beach Bar. Since nagsanggipsal naman kami, ito na lang yung mga in-order namin. Beach bar nga pala to, kaya okay na okay din mag-inom dito. Nasa harapan nga lang namin yung DJ. Habang kumakain nga kami, biglang nagbago yung weather. Buti na lang saglit lang yon, and di naman nila pinagbawalan yung mga nagsuswimming. Napaka-aesthetic nga din ng mga hotel dito. Also, hindi naman nila kayo pagbabawalan kahit madilim na. Gabi na nga nung umalis kami dito and sa accommodation na lang kami nagbanlaw. May mga pay toilet naman ding makikita sa area. Along the way, may mga madadaanan pa kayong mga establishments na open. Maya pa nga, nakabalik na kami dito sa may McDo. From here, madami nang nag-aabang na tricycle pabalik ng town. After magbanlaw sa accommodation, nag-ikot na nga ulit kami sa town area and napunta kami dito sa Gusto Gelato. Ito nga pala yung mga flavors na available sa kanila. To be honest, medyo hindi ako na-satisfy dito. Bukod kasi sa ang pricing niya, ang bilis din kasing natunaw ng gelato. Pagkabili nga ay naglakad-lakad na ulit kami dito sa town center. Sa next video natin, matutuloy pa kaya ang island hopping? Thank you for watching and see you on our next trip.